Hindi ko alam kung anong mas nakakakilabot, ang malamig na titig ng mga bagong mukha sa paligid ko, o ang bigat ng katahimikan sa mansyon na ito na parang sumisipsip sa bawat himinga ko. Isang linggo pa lang mula nang ihatid namin si Papa sa huling hantungan, at heto ako, sa pilitang inilipat sa isang lugar na kasing ingrande ng palasyo, pero kasing lamig ng puntod. Napahigpit ang hawak ko sa strap ng lumang backpack ko, habang dahan-dahang bumubukas ang naglalakihang gate na bakal. Para akong papasok sa isang ibang mundo, isang mundong hindi ko kailanman pinangarap o ginustong mapasukan. Ang mansyon sa dulo ng mahabang driveway ay tila isang higanting nakatunghay, nagbabantay at humuhusga. Bawat bintana ay parang mga matang nakamasid, at ang bawat anino sa malawak na hardin ay tila may itinatagong lihim. Anak, we're here. Ang malambing na tinig ni Mama ang pumutol sa paglulunod ko sa sariling mga agam-agam. Pinilit kong ngumiti, kahit na ang pakiramdam ko ay para akong tinutusok ng libu-libong karayom. Si Mama, si Elena, maganda pa rin kahit na baka sa mukha niya ang pagod at ang pighati sa pagkawala ni Papa. Pero may kakaibang kislap sa mga mata niya ngayon, isang kislap na para bang nagsasabing, okay na ang lahat, magiging maayos din tayo. Pero para sa akin, malayo pa sa okay ang lahat. Welcome to your new home, Melissa. Ang boses na iyon ay mula kay Emmett Marvin, ang bago niyang asawa. Isang mayamang negosyante, gwapo pa rin para sa edad niyang nasa 50 na, pero may distansya sa kanyang mga ngiti at kilos. Pilit akong umiti pabalik. Salamat po, Tito Marvin. Mahinang sagot ko, ramdam ko ang panginginig ng sarili kong boses. Pagpasok namin sa loob, mas lalo akong napanganga. Doble, triple ang laki nito kumpara sa maliit naming apartment na tinitirhan namin ni Papa noon. Ang taas ng kisame, kumikinang ang chandelier na parang mga bituin, at ang sahig na marmol ay sobrang kintab na pwede ka nang manalamin. Ang mga muebles ay mukhang antigo at mamahalin. Pero sa kabila ng lahat ng karangyaan, may kakaibang bigat sa paligid. Isang bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang may kaluluwang hindi matahimik na nakatira dito. Let me show you to your room, Hija, sabi ni Mama, hawak ang braso ko. I'm sure mapapagod ka sa biyahe. Habang paakyat kami sa malapad na hagdanan na may pulang carpet, hindi ko maiwasang mapansin ang mga portrait na nakasabit sa dingding. Mga larawan ng pamilya ni Emmett Marvin, siguro. May isang larawan ng dalawang batang lalaki, magkaiba ang aura. Yung isa, seryoso ang mukha, matalim ang tingin kahit bata pa. Yung isa naman, nakangiti, parang laging handang makipaglaro. Speaking of, nandyan na pala sila. Masiglang sabi ni Emmett Marvin mula sa ibaba. Sa itaas ng hagdanan, sa mailanding, nakatayo ang dalawang binatang lalaki. Sila na siguro yung nasa litrato. Parehong matatangkad, pero doon nagtatapos ang pagkakahawig nila. Yung isa, si Rovic daw ang pangalan sabi ni Mama, ay agad lumapit at mumiti ng malapad. Hi! You must be Melissa, right? Welcome! Ako si Rovic, your friendly neighborhood kuya. May warmth sa mga mata niya, at sa unang pagkakataon mula nang tumapak ako sa lugar na ito, bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Parang may isang normal na tao sa bahay na to. Hello, Rovic. Nice to meet you, medyo nautal ko pang sabi. Don't worry, aalalayan kita dito. Medyo malaki itong bahay, baka maligaw ka pa, biro niya, at napangiti ako ng bahagya. Pero ang ngiting iyon ay agad ding naglaho nang mapatingin ako sa isa pang lalaki na nanatiling nakatayo sa may bandang dulo ng hallway, malapit sa isang malaking bintana na tanaw ang hardin sa likod. Mas matangkad siya kay Rovic, mas matipuno ang katawan, at mas madilim ang aura. Nakasuot siya ng itim na damit, at ang buhok niyang itim na itim din ay bahagyang nakatabing sa kanyang mga mata. Hindi siya ngumingiti. Hindi siya kumikibo. Nakatitig lang siya sa akin. Isang titig na sobrang intense, parang binabasa niya hindi lang ang mukha ko, kundi pati na ang kaluluwa ko. Nakaramdam ako ng biglaang panlalamig, parang may malamig na kamay na humaplo sa batok ko. Ito si Zian. Yung panganay. Yung seryoso. Yung nakakatakot. Ramdam ko ang tingin niya kahit noong pumasok na ako sa magiging kwarto ko. Isang malaking kwarto, mas malaki pa sa sala namin dati. May sariling banyo, walk-in closet, at isang maliit na balcony na tanaw ang garden sa harap. Maganda. Pero parang kulungan. Nagustuhan mo ba, anak? Tanong ni Mama,
hinahaplos ang buhok ko. Pasensya ka na sa Kuya Zen mo, ha? Medyo tahimik lang talaga yon at seryoso. Pero mabait yon, protective lang talaga sa pamilya. Protective. O possessive. Iba ang sinasabi ng mga mata niya. May kung anong hindi ko maintindihan sa paraan niya ng pagtingin. Parang matagal na niya akong kilala. O parang may hinahanap siya sa akin. Nang gabing iyon, pagkatapos ng isang tahimik at awkward na hapunan kung saan halos hindi nagsalita si Xian at paminsan-minsan lang akong tinitignan, pero bawat sulyap niya ay parang apoy na dumadampi sa balat ko, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa malambot at malapad na kama, pero pakiramdam ko ay nasa ibabaw ako ng mga tinik. Ang bawat sulok ng kwarto ay bago, estranghero. Pati ang amoy ng silid, pinaghalong mamahaling pabango at lumang kahoy, ay hindi pamilyar sa pang-amoy ko. Napabuntong hininga ako. Si Papa. Halos 2 linggo na pero sariwa pa rin ang sakit. Ang bilis ng mga pangyayari. At si Mama, naiintindihan ko namang kailangan niyang magpatuloy, pero hindi ko inaasahang ganito kabilis. At dito pa talaga sa bahay ng lalaking halos hindi ko pa kilala, kasama ang mga anak niyang iba. Si Rovic, mukha namang okay. Palangiti, madaldal. Pero si Zen iwan. May kung anong kuryente sa presensya niya na nagpapataas ng balahibo ko. Yung titig niyang malalim, parang may x-ray, tumatagos hanggang sa pinakatatago kong mga agam-agam. Parang alam niya ang lahat ng takot ko. Napabangon ako at lumapit sa bintana. Medyo malamig ang simoy ng hangin. Mula dito, kitang-kita ko ang madilim na hardin sa ibaba. Ang mga puno ay parang mga aninong nagsasayawan sa dilim. Bigla, may napansin akong liwanag sa kabilang bahagi ng mansyon. Isang balcony na katapat halos ng akin. At may nakatayo doon. Kahit malayo, kahit madilim, alam kong si Zen iyon. Nakatalikod siya, nakatingin sa kawalan. O baka naman nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko masiguro. Pero bigla siyang lumingon, at kahit hindi ko makita ng klaro ang mukha niya, pakiramdam ko ay direkta siyang nakatingin sa akin. Agad akong umatras mula sa bintana, humahabol ang hininga. Nagtago ako sa likod ng kurtina, sumisilip. Maya-maya pa ay pumasok na rin siya sa loob ng kwarto niya. Ano iyon? Nagkataon lang ba? Pero ang kaba sa dibdib ko ay hindi nagsisinungaling. Kinabukasan, pinilit kong maging normal. Breakfast. Tahimik ulit. Si Rovic lang ang nag-ingay, kinukwento ang mga plano niya para sa araw na iyon. Si Marvin ay maagang umalis papunta sa opisina. Si Mama naman ay abala sa pag-aasikaso ng kung ano-ano sa kusina. At si Xian nandyan lang siya, umiinom ng kape, nagbabasa ng dyaryo, pero ramdam na ramdam ko ang bawat galaw niya. Nang mag-isa na lang kami sa dining area, dahil pumasok na sa kusina si Rovic para kumuha pa ng pagkain, bigla siyang nagsalita. First day mo sa university bukas, di ba? Nagulat ako. Hindi ko inaasahang kakausapin niya ako. Ihahatid kita. Hindi iyon tanong. Kundi isang statement. Napakunot ang noo ko. Naku, wag na. Kaya ko namang mag-commute. Sanay ako. Jeepney, bus, tricycle, yun ang buhay ko. Hindi ako sanay sa mga driver at aircon na sasakyan. Tumingin siya sa akin, yung tingin na naman niyang matalim. Hindi ka na pwedeng mag-commute. Delikado. Pero ihahatid kita. Pag-ulit niya, mas may diin ngayon. Walang emosyon ang mukha niya, pero may authority sa boses niya na hindi ko kayang tutulan. Tumango na lang ako, kahit na ang gusto ko talagang sabihin ay, sino ka para utusan ako? Maya-maya, pumasok si Mama sa dining room, may dalang isang baso ng juice para sa akin. Oh, Melissa, anak. Nag-usap na pala kayo ni Xian. Mabuti naman. Ngumiti siya. Sabi ko naman sa'yo, protective lang talaga yung Kuya Xian mo. He just wants to make sure you're safe, lalo na't bago ka palang dito sa lugar natin. Protective. Paulit-ulit na salita. Pero bakit iba ang nararamdaman ko? Bakit parang hindi proteksyon ang nakikita ko sa mga mata ni Xian, kundi pag-aari? Parang isang bagay na kailangang bantayan, hindi dahil mahalaga, kundi dahil ayaw niyang mapunta sa iba. Sige na,
Mag-ayos ka na ng gamit mo para bukas, sabi pa ni Mama at hinalikan ako sa noo. Tumango lang ako at umakyat na sa kwarto. Pagpasok ko, napasandal ako sa pinto at napapikit. Ang bigat sa dibdib ko ay parang hindi na matanggal. Ang bahay na ito, sa kabila ng karangyaan, ay parang isang malaking haula. At si Zen siya ang bantay. Binuksan ko ang bintana ng balcony ko, suminghap ng hangin. Kailangan kong masanay. Para kay Mama. Para sa sarili ko. Pero habang nakatingin ako sa labas, sa daan palabas ng gate, hindi ko maiwasang isipin kung gaano ako katagal makukulong dito. Ang mansyon na ito ay hindi lang bahay. Isa itong simbolo ng bagong buhay na hindi ko pinili. Isang buhay na may kasamang anino, isang anino na may matang hindi bumibitiw. Ang mga mata ni Zian. Kinagabihan, bago ako matulog, narinig ko ang mahinang kaluskos sa labas ng pinto ko. Dahan-dahan akong sumilip sa peephole. Wala akong makita kundi ang madilim na hallway. Pero alam ko, nararamdaman ko may kung sinong dumaan. O baka tumigil sandali. Praning lang siguro ako, sabi ko sa sarili ko. Pero habang nakahiga ako, pilit na ipinipikit ang mga mata, ang imahe ni Zian na nakatitig sa akin mula sa kabilang balcony, ang imahe niya sa hapagkainan na nag-uutos, ang bumabalik-balik sa isip ko. Ang bahay na ito ay hindi lang malamig. May dilim itong itinatago. At natatakot akong baka lamunin din ako ng dilim na iyon. Sabi niya ihatid niya ako, pero hindi ko inasahang ganito. Ganito katahimik. Ganito ka-awkward. Lunes ng umaga, unang araw ko sa bagong university. At gaya ng sinabi ni Zian, siya nga ang naghatid sa akin. Nakasakay kami sa isang itim na amoy bago pa. Ang aircon ay malamig, pero mas nanlalamig ako sa tensyon sa loob ng sasakyan. Mula nang sumakay kami, wala pa siyang imik. Nakapokus lang ang mga mata niya sa daan, pero ramdam ko ang bawat paghinga niya, ang bawat galaw ng mga kamay niya sa manibela. Para akong nakakulong sa isang maliit na espasyo, kasama ang isang tigre. Sinubukan kong basagin ang katahimikan. Zian, salamat pala ulit sa paghatid. Isang tipid na tango lang ang isinagot niya. Hindi man lang lumingon. Napabuntong hininga ako ng palihim. Ano ba tong pinasok ko? Ang sabi ni Mama, protective lang. Pero ang protective niya ay parang isang mabigat na kumot na sumasakal sa akin. Nang makarating kami sa tapat ng university, akala ko ay bababa na lang ako at tapos na. Pero bumaba rin siya. Sumunod sa akin. Zian, okay na ako dito. Kaya ko na. Sabi ko, medyo naguguluhan. I just want to make sure you get to your building safely. Sabi niya, ang mga mata ay nililibot ang paligid, parang may hinahanap na panganib. O baka naman, tinitignan kung sino ang mga nakatingin sa akin. Wala na akong nagawa kundi hayaan siyang ihatid ako hanggang sa mismong tapat ng building ng college ko. Ilang mga estudyante ang napapatingin sa amin, o mas tamang sabihin, sa kanya. Sino ba namang hindi mapapatingin sa isang matangkad, seryoso, at gwapong lalaki na parang bodyguard ng isang simpleng estudyanteng tulad ko? Text me if your class is done. Susunduin kita. Utos niya ulit bago tumalikod at umalis. Niwalang ki good luck enjoy your first day. Napailing na lang ako. Ang buong araw ko sa klase ay hindi naging mapakali. Bukod sa bago ang lahat, mga kaklase, professors, mga pasikot-sikot sa campus, ay hindi maalis sa isip ko si Zian. Ang paraan niya ng pagkontrol. At hindi lang iyon. Sa mga sumunod na araw, parang naging anino ko si Zian. Kapag may kailangan akong bilhin sa labas, bigla na lang siyang mag-o-offer na samahan ako. Minsan, pag uwi ko galing eskwela kasama ang ilang bagong kaibigan, makikita ko ang kotse niya na nakapark hindi kalayuan, nagmamasid. Nang minsang kumain kami ni Rovic sa isang fast food malapit sa campus, dahil nag-aya siyang ilibre ako ng merienda, bigla na lang sumulpot si Zian sa kabilang table, mag-isang kumakain. Pero ang mga mata ay paminsan-minsan sumusulyap sa direksyon namin na may kakaibang intensity. Okay ka lang ba, Mel? Tanong ni Rovic isang hapon, nang mapansin niyang medyo balisa ako, habang naglalakad kami pa uwi galing sa isang bookstore. Parang ang lalim ng iniisip mo. Si Kuya ba? Napatingin ako sa kanya. Sa kanilang dalawa, si Rovic lang ang medyo nakakausap ko ng maayos. Medyo naninibago lang siguro ako sa kanya.
Sa inyo. Ngumiti si Rovic. Hayaan mo na si kuya. Ganun lang talaga yun. Masyadong seryoso sa buhay. Pero wag kang mag-alala, hindi ka naman niya sasaktan. Protective lang talaga yun, lalo na sa'yo. Protective. Yan na naman. Pero ang key protective na sinasabi nila ay nagsisimula ng magbigay sa akin ng takot. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit ko sa kwarto, may napansin akong kakaiba. Ang mga libro ko sa shelf ay bahagyang nakausod. Ang drawer kung saan ko itinatago ang mga personal kong sulat at lumang diary ko ay parang hindi na isara ng maayos. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong binuksan ang drawer. Tama nga ang hinala ko. May gumalaw ng mga gamit ko. Ang munting lock ng diary ko ay medyo may gasgas na parang sinubukang buksan. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang gagawa nito? Ang mga katulong. Imposible dahil laging nakalok ang pinto ko kapag umaalis ako. Si Mama. Malabo. Si Rovic. Hindi niya ugali yun. Isa lang ang naiisip ko. Si Zian. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakapa ko ang iba ko pang gamit. Wala namang nawawala. Pero ang ideya na may ibang taong humawak at posibleng nagbasa ng mga pinakapribado kong mga gamit ay sapat na para manghina ang mga tuhod ko. Pakiramdam ko, nilapastangan ang espasyo ko, ang privacy ko. Kinumpronta ko si Mama tungkol dito, pero ang sagot niya lang, Melissa, anak, baka naman nagkakamali ka lang. Baka ikaw din ang nakagalaw niyan at hindi mo lang napansin. O baka pumasok ang isa sa mga katulong para maglinis. Alam mo naman si Zian, hindi gagawa ng ganun yun. Pero ma, sigurado po ako, git ko, ramdam ko ang pangingilid ng luha ko. Iba po ang pakiramdam ko. Hinaplos lang ni Mama ang buhok ko. Hay naku, anak. Baka stressed ka lang sa school. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Walang mangyayaring masama sa'yo dito. Mahal ka namin. Mahal? O kontrolado? Mula noon, mas lalo akong naging alerto. Mas lalo akong natakot. Pakiramdam ko, bawat galaw ko ay minamanmanan. Kahit nasa loob ako ng kwarto ko, parang may mga matang nakatitig sa akin mula sa mga dingding. Isang gabi, late na akong nakatulog dahil sa dami ng schoolwork. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa uhaw. Dahan-dahan akong bumangon, ayokong gumawa ng ingay. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa dulo ng madilim na hallway, malapit sa hagdanan, may nakatayong isang anino. Matangkad. Pamilyar ang postura. Si Zian. Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw, nakatingin sa direksyon ng pinto ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa dilim, pero alam kong ako ang tinitignan niya. Gaano na siya katagal nakatayo doon? Anong ginagawa niya? Hindi ako makahinga. Ang puso ko ay kumakaripas sa takot. Dahan-dahan akong umatras papasok ng kwarto, isinara ang pinto ng walang kalampag at nilock ito. Sumandal ako sa pinto, nanginginig. Hindi ito protective. Iba na to, this is obsession. Kinabukasan, sa breakfast, tinanong ko siya, Zian, may kailangan ka ba sa akin kagabi? Nakita kasi kitang nakatayo sa hallway malapit sa kwarto ko. Pinilit kong maging kalmado ang boses ko. Tumingin siya sa akin, blanko ang ekspresyon. Really? Baka nananaginip ka lang. I was in the room the whole night. At nagpatuloy siya sa pagkain na parang walang nangyari. Nagsisinungaling siya. Alam kong nagsisinungaling siya. Ang mga mata niya, kahit na pilit niyang itinatago, ay hindi bumibitiw. Nakatutok. Nang aangkin. At sa kaibuturan ng puso ko, alam kong nagsisimula pa lang ang bangungot na ito. Ang bahay na ito, na dapat sana ay magiging kanlungan ko, ay unti-unti nang nagiging personal kong impyerno. At si Zian ang demonyong nagbabantay dito. Graduation day. Dapat masaya. Dapat puno ng pag-asa. Pero habang hawak ko ang diploma ko, habang nakangiti ako sa mga picture, kasama si Mama at Rovic, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang aninong hindi nawawala, isang Paris ng matang laging nakamasid. Ang graduation ceremony ay naging emosyonal. Si Mama, maluha-luha sa tuwa. Si Rovic, todo ang sigaw ng congrats, Mel, na parang siya ang nag-graduate.
Pati si Tito Marvin ay nandoon, umingiti at pumapalakpak. Pero si Zian wala siya. Sinabi ni Mama na may importanteng business meeting daw na hindi pwedeng i-cancel. Ewan ko, pero parang mas gumaan ang pakiramdam ko na wala siya. Kahit saglit lang, nakahinga ako ng maluwag. Pag-uwi namin sa bahay, may maliit na salo-salo na inihanda si Mama. Konting kaibigan niya, ilang kamag-anak ni Tito Marvin. Masaya naman, maingay. Nakikipagkwentuhan ako, tumatawa, pero sa gilid ng isip ko, alerto pa rin ako. Laging napapatingin sa pinto, sa bintana. Nang mag-uwian na ang mga bisita at medyo humupa na ang ingay, lumapit sa akin si Mama. Anak, si Tito Marvin mo at si Rovic, may pupuntahan lang saglit. May kukunin lang daw para sa'yo, surprise gift yata. Umiti siya ng makahulugan. Ikaw na muna bahala dito saglit ha? Magpapahinga lang ako sa taas, medyo napagod ako. Sige po, mapahinga na po kayo. Naiwan akong mag-isa sa sala. Tahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding at ang sarili kong paghinga. Tinitignan ko ang mga bulaklak na bigay sa akin, ang mga regalo na nakapatong sa mesa. Nakaramdam ako ng konting saya. Sa wakas, tapos na ang isang yugto ng buhay ko. Makakapagsimula na ako. Makakahanap ng trabaho at sana, sa lalong madaling panahon, makakaalis na rin ako sa bahay na to. Biglang bumukas ang pinto. Napatalon ako sa gulat. Akala ko sila Mama na. Pero si Zian ang pumasok. Nakasuit pa rin siya, pero medyo gusot na ang damit at baka sa mukha niya ang pagod. Pero ang mga mata niya ay nagliliyab. Isang apoy na hindi ko pa nakikita dati. Isang apoy na nakakatakot. Zian. Akala ko nasa meeting ka? Nauutal kong tanong. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, ang bawat hakbang niya ay parang isang dagundong sa dibdib ko. Where are they? Tanong niya, ang boses ay mababa at garalgal. Sila Mama? Umalis sila saglit ni Rovic. May bibilhin lang daw. Tumango siya, pero ang tingin niya ay hindi naalis sa akin. Good. Good? Anong good doon? Nagsimula na akong kabahan ng todo. May mali. May sobrang mali. Zian, okay ka lang ba? Sinubukan kong umiti pero alam kong pilit lang iyon. Gusto mo ng tubig? Umiling siya. At sa isang iglap, nasa harapan ko na siya. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Bibitawan mo ako, Zian. Nasasaktan ako. Pero parang wala siyang naririnig. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin na parang ako lang ang tao sa mundo. Isang tingin na puno ng pagnanasa. Obsesyon? Hindi ko alam. Pero nakakatakot. I waited too long for this, Melissa. Bulong niya, ang hininga niya ay mainit sa tainga ko. Too damn long. Anong sinasabi mo? Zian, natatakot na ako sa'yo. Pilit kong binabawi ang braso ko, pero mas lalo lang humigpit ang hawak niya. Don't be scared. Ang boses niya ay biglang lumambot pero mas lalo akong kinilabutan. I won't hurt you not in the way you think. At hinila niya ako palapit sa kanya. Mahigpit ang yakap niya, sobrang higpit na parang gusto niya akong isiksik sa katawan niya. Nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng puso niya, o baka puso ko na iyon. Nagpupumiglas ako pero sobrang lakas niya. Zian, please. Tama na. Ayoko. Sigaw ko pero parang walang nakakarinig. Evie. Sabi niya, hinahaplos ang buhok ko. No one else will ever have you, Melissa. No one. Only me. Ang mga salitang iyon. Parang mga pako na bumaon sa utak ko. Paulit-ulit. Only me. Only me. Bigla kong nabitawan ang baukwet ng mga bulaklak na hawak ko pa rin kanina. Nagkalat ang mga petal sa sahig na marmol. Pula, puti, pink. Parang mga patak ng dugo. Sinubukan kong itulak siya, pero niyakap niya ako ng mas mahigpit. Ang mga labi niya ay dumadampi sa lig ko, sa balikat ko. Nandidiri ako. Natatakot. Gusto kong sumigaw, pero parang may bumabara sa lalamunan ko. You're mine, Melissa. You've always been mine.
Bulong pa niya, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi ko kayang pangalanan. Isang emosyon na baluktot at mapanganib. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Parang nag-blur ang lahat. Ang natatandaan ko lang ay ang sakit. Ang takot. Ang pagkadurog. Ang mga luha na walang tigil sa pag-agos. Ang mga pakiusap ko na hindi pinakinggan. Ang mga huling salita niya bago niya gawin ang gusto niya. I love you, Melissa. This is how much I love you. Pagkatapos ng lahat, nakahiga lang ako sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na bulaklak. Basang-basa ang damit ko sa luha. Wala na akong maramdaman kundi ang sakit at ang pandidiri sa sarili ko. Tumingala ako sa kisame, blanko ang isip. Para akong isang basag na manika. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakahiga doon. Nang marinig ko ang tunog ng sasakyan nila mama na paparating, bigla akong nagkaroon ng lakas. Dahan-dahan akong tumayo, nanginginig ang buong katawan. Hindi ko sila pwedeng makita ng ganito. Hindi ko pwedeng malaman nila. Hindi ko kaya. Umakyat ako sa kwarto ko, nilock ang pinto. Nagmadali akong pumasok sa banyo at binuksan ang shower. Hinayaan kong bumuhos ang malamig na tubig sa katawan ko, hoping na mahugasan nito ang dumi, ang sakit, ang alaala. Pero hindi. Nakatatak na iyon sa balat ko, sa kaluluwa ko. Kumuha ako ng isang maliit na bag, naglagay ng ilang damit, kinuha ang lahat ng perang naipon ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko lang, kailangan kong umalis. Kailangan kong makalayo sa bahay na ito. Kailangan kong makalayo kay Zian. Hindi na ako nagpaalam. Walang sulat. Walang kahit ano. Sa dilim ng gabi, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto, bumaba ng hagdan at lumabas ng bahay. Bawat hakbang palayo sa mansyon na iyon ay parang isang hakbang palayo sa impyerno. Pero alam kong habang buhay ko nang dadalhin ang mga sugat na iniwan ng araw na iyon. Ang araw ng aking graduation. Ang araw na dapat sana'y puno ng saya. Ang araw na naging simula ng pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Ang araw ng pangyayari. 6 na buwan. 6 na buwan na akong nagtatago. 6 na buwan na parang multo, umiiwas sa sarili kong anino. Ang dating Melissa na puno ng pangarap ay napalitan ng isang babaeng puno ng takot at isang sikretong hindi ko inaasahang dadalhin. Nakarating ako sa isang malayong baryo sa probinsya, isang lugar na hindi alam ni Numan, lalo na ng pamilya ni Zian. Ginamit ko ang lahat ng naipon kong pera para umupa ng isang maliit na kwarto sa isang lumang bahay na paupahan. Simple lang ang buhay dito. Tahimik. Malayo sa ingay at karangyaan ng Maynila, malayo sa mga matang mapanghusga. Dito, walang nakakakilala sa akin. Dito, pwede akong magsimula ulit kahit paano. Naghanap ako ng trabaho sa isang maliit na karinderya. Tagahugas ng pinggan, tagalinis, kung minsan tagapagsilbi. Hindi malaki ang kita, pero sapat na para sa pagkain at sa upa. Sa gabi, pag-uwi ko sa kwarto, ang katahimikan ang tanging kasama ko. Katahimikan na minsan ay nakakabingi dahil sa katahimikang iyon, bumabalik ang lahat ng alaala. Ang mga mata ni Zian. Ang mga salita niya. Ang sakit. May mga gabing napapabangon ako, humahagulgol, basang-basa ng pawis ang damit. Paulit-ulit ang bangungot. Paulit-ulit ang takot. Isang araw, habang naglalaba ako, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo at nasusuka. Akala ko dahil lang sa pagod at sa init ng panahon. Pero nang maulit iyon ng ilang araw, at nang mapansin kong hindi na ako dinadatnan, nagsimula na akong kabahan. Pumunta ako sa isang maliit na health center sa kabilang bayan. Doon, kinumpirma ng doktora ang kinatatakutan ko. Buntis ako. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Buntis? Paano? Kanino? Isa lang ang sagot. Ang bunga ng gabing iyon. Ang bunga ng karahasan. Umuwi akong tulala. Napaupo ako sa sahig ng kwarto ko, umiiyak ng walang tigil. Ano ang gagawin ko? Hindi ko to kaya. Hindi ko to gusto. Gusto kong itapon. Gusto kong mawala na lang. Pero, isang araw, habang nakahiga at nakatulala sa kisame, naramdaman ko ang isang maliit na pitik sa sinapupunan ko. Napahawak ako. Isang pitik ulit. Tapos isa pa. Para silang kumakatok,
Para silang nagsasabing, nandito kami, mommy. Buhay kami. Sa kabila ng galit, ng takot, ng pandidiri, may kung anong kumurot sa puso ko. Wala silang kasalanan. Sila ay inosenteng mga buhay na nabuo dahil sa isang pangyayaring hindi ko ginusto. Pero bahagi pa rin sila ng akin. Nagdesisyon akong ituloy ang pagbubuntis ko. Mahirap. Sobrang hirap. Lalo na't mag-isa lang ako. Pero kinakaya ko. Para sa kanila. Lumipas pa ang ilang buwan. Malaki na ang tiyan ko. Sabi ng doktora sa health center, base sa huling ultrasound, 3 raw sila. Triplets. Napangiti ako ng mapait. 3 biyaya mula sa isang bangungot. Irony of life, ika nga. Isang hapon, habang nagtitinda ako ng kakanin sa labas ng bahay para pandagdag kita, may isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Isang itim na digi. Parehong-pareho sa sasakyan ni Zian. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang puso ko kumalabog ng sobrang bilis. Hindi. Hindi pwede. Paano nila ako nahanap? Bumukas ang pinto ng sasakyan. At bumaba si Rovic. Si Rovic. Hindi si Zian. Nakahinga ako ng bahagya, pero ang kaba ay nandoon pa rin. Anong ginagawa niya dito? Lumapit siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pag-aalala. Melissa! Sa wakas, nahanap ka rin namin. Hindi ako umimik. Nanatili akong nakatayo, nakayakap sa malaki kong tiyan, na para bang iyon ang tanging proteksyon ko. Mel, 6 na buwan ka naming hinahanap. 6 na buwan kaming nag-aalala. Ang boses niya ay basag. Si Mama halos mabaliw na. Ako lahat kami. Bakit mo ako hinahanap? Mahina kong tanong, ang boses ko ay nanginginig. Kailangan mong umuwi, Mel. Hindi. Ayoko. Mabilis kong sagot. Hindi na ako babalik doon. Lumuhod si Rovic sa harapan ko na ikinagulat ko. Mel, please. Alam na namin ang lahat. Alam na ni Mama. Alam na ni Papa. At alam na ni Kuya Zian. Napasinghap ako. Alam na nila. Paano? Nang umalis ka, Mel, doon lang namin naintindihan ang lahat. Si Kuya he broke down. He confessed everything to Papa. Huminto si Rovic, parang nahihirapang magsalita. He told them what he did to you. Na naminahal ka niya sa maling paraan. Na nasaktan ka niya. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Umamin si Zian. Mula noon, Mel, hindi na siya tumigil sa paghahanap sa'yo. Araw-gabi. Halos hindi na siya kumakain, hindi natutulog. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang itama ang lahat. Gusto niyang panagutan ang ginawa niya. Panagutan? Anong pananagutan ang sinasabi niya? He wants to take responsibility for the baby. Tumingin si Rovic sa tiyan ko. Babies, pala. Napaatras ako. Hindi. Hindi ko kailangan ng pananagutan niya. Hindi ko kailangan ng kahit ano mula sa kanya. Mel, please. Hindi lang para sa'yo. Para na rin sa mga bata. Kailangan nila ng ama. At si Kuya he's changed, Mel. Simula nang mawala ka, para siyang namatay na rin. He hasn't stopped loving you, Mel. Kahit na alam niyang wala na siyang karapatan. Loving me? Pagkatapos ng ginawa niya? Anong klaseng pagmamahal yun? Ayokong makita siya. Sigaw ko, ang mga luha ay nagsisimula na namang tumulo. Ayoko. Hinding-hindi. Melanie. Pakiusap ni Rovic, ang mga mata niya ay puno ng awa. Please, just think about it para sa mga anak mo. Ang mga anak ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga salitang iyon. Para sa kanila. Pero paano ko haharapin ang lalaking sumira sa buhay ko? Paano ko haharapin ang ama ng mga anak ko na siya ring dahilan ng pinakamalaki kong bangungot? Ang baryo na ito, ang sikreto kong kanlungan, ay hindi na pala sikreto. Ang nakaraan na pilit kong tinatakasan ay humahabol na sa akin. At ngayon, kailangan kong mamili. Ang manatili sa dilim ng takot, o ang harapin ang liwanag ng isang kinabukasang hindi ko alam kung paano sisimulan.
Isang kinabukasan kasama ang mga anak ko. At posibleng kasama siya. Ang pagbabalik ay hindi kasing simple ng pag-alis. Bawat hakbang pabalik sa mansyon na iyon ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Hindi ako bumalik para sa kanya. Bumalik ako para sa kanila, sa tatlong maliliit na buhay na dinadala ko, nakarapat-dapat sa isang buong pangalan, sa isang kinabukasan na hindi nababalot ng anino ng nakaraan ko. Pagdating namin sa mansyon, sinalubong ako ni Mama. Ang mga mata niya ay namumugto, puno ng luha at pagsisisi. Niyakap niya ako ng mahigpit, humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo kami. Hindi namin alam, hindi ko nakita. Hindi ako umimik. Ano pa ba ang sasabihin ko? Ang sakit ay nandyan pa rin, malalim at sariwa. Si Tito Marvin, tahimik lang na nakatayo sa gilid, baka sa mukha ang kahihiyan at lungkot. Si Rovic, laging nasa tabi ko, umaalalay. At si Zian. Nang una ko siyang makita ulit pagkatapos ng halos isang taon, para akong nakakita ng ibang tao. Ang dating Zian na matikas, seryoso, at may nakakatakot na aura ay napalitan ng isang lalaking payat, may malalalim na e-bags, at may isang klase ng kalungkutan sa mga mata na hindi ko pa nakikita dati. Para siyang isang anino ng dati niyang sarili. Hindi siya lumapit agad. Nanatili siyang nakatayo sa di kalayuan, nakatingin lang sa akin, sa malaki kong tiyan. Walang emosyon ang mukha niya, pero kitang-kita ko ang panginginig ng mga kamay niya. Ang mga unang araw ng pagbabalik ko ay puno ng tensyon. Iniiwasan ko siya hanggat maaari. Kapag nasa sala ako, aakyat siya sa kwarto niya. Kapag nasa hardin ako, mananatili siya sa loob ng bahay. Nagkakasalisi kami, pero hindi kami nag-uusap. Ang tanging namamagitan sa amin ay ang katahimikan, isang katahimikang mas mabigat pa kaysa dati. Pero unti-unti, sinubukan niyang lumapit. Hindi sa paraang agresibo o mapilit, kundi sa paraang tahimik at maingat. Isang umaga, paggising ko, may isang baso ng fresh fruit juice at isang platito ng hiniwang prutas sa bedside table ko. Walang note. Walang nagsabi kung sino ang naglagay. Pero alam ko. Minsan, kapag nahihirapan akong maglakad dahil sa bigat ng tiyan ko, bigla na lang may aalalay sa braso ko, pero hindi titingin sa akin. Siya. Kapag gabi at hindi ako makatulog, maririnig ko ang mahinang yabag sa labas ng pinto ng kwarto ko, parang nagpaparoot pa rito, nagbabantay. Hindi na tulad ng dati na nakakatakot. Ngayon, parang nag-aalala. Sa tuwing magkikita kami ng hindi sinasadya, ang tanging lumalabas sa bibig niya ay sorry. Isang salita na paulit-ulit niyang binibigkas, minsan ay halos pabulong na lang. Sorry, Melissa. I'm so sorry. Hindi ako sumasagot. Ano ba ang dapat kong isagot sa isang kisori na katumbas ng isang nawasak na buhay? Isang gisori tiba ang makakapagpabalik ng tiwala ko. Ng respeto ko sa sarili ko. May mga pagkakataong gusto ko siyang sigawan, sampalin, sumbatan. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Para saan pa? Magbabago ba ang nangyari? Dumating ang araw ng panganganak ko. Mahirap. Masakit. Pero sa buong panahon na iyon, naramdaman ko ang presensya niya sa labas ng delivery room. Hindi siya pumasok. Hindi ko rin naman siya papayagan. Pero alam kong nandoon siya, naghihintay, ninenerbiyos. Narinig ko pa nga ang boses ni Rovic na pinapakalma siya. Nang mailabas ko na ang tatlong malulusog na sanggol, 2 lalaki at 1 babae, si Mama at Rovic ang unang pumasok. Umiiyak sila sa tuwa. Ako, pagod na pagod, pero may ngiti sa mga labi. Ang mga anak ko. Buhay sila. Ligtas sila. Maya-maya, sumilip si Zen sa pinto. Mukha siyang takot na takot, parang hindi alam kung papasok ba o hindi. Tumingin siya sa akin tapos sa 3 maliliit na bassinet. Pwede ko ba silang makita? Mahina niyang tanong, ang boses ay halos hindi marinig. Hindi ako sumagot agad. Tumingin lang ako sa mga anak ko. Sila ang dahilan kung bakit ako bumalik. Sila ang dahilan kung bakit kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas, kahit na minsan ay pakiramdam ko, maubusan na ako. Tumango ako ng bahagya. Dahan-dahan siyang pumasok. Lumapit siya sa mga bassinet, ang mga mata niya ay hindi maalis sa 3 maliliit na mukha. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata niya.
Isang luha ng saya. Pagsisisi. Hindi ko alam. Ang gaganda nila, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang liliit. Sa mga sumunod na linggo, habang nasa bahay na kami at nagpapagaling ako, si Zian ang naging anino ko sa pag-aalaga sa mga bata. Kapag umiiyak sila sa gabi, siya ang unang nagigising. Siya ang nagtitimpla ng gatas. Siya ang nagpapatulog. Siya ang nagpapalit ng diaper, kahit nakitang-kita mong hindi siya sanay at medyo natataranta pa. Pinapanood ko lang siya mula sa malayo. Hindi ako lumalapit. Hindi ako nagsasalita. Pero nakikita ko. Isang gabi, nagising ako dahil sa iyak ni Bunso, si Lilibeth. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Zian sa nursery, karga-karga ang umiiyak na sanggol. Hinihili niya ito at may ibinubulong. Ilve, tahan na, anak. Daddy's here. Don't terrify. Sorry kung napapagod si mommy. Sorry, T. Paulit-ulit niyang sinasabi ang sorry, hindi para sa akin, kundi para sa anak namin. Napatigil ako sa may pintuan, hindi makagalaw. May kung anong kumirot sa dibdib ko. Ang Zian na nakikita ko ngayon ay ibang-iba sa Zian na kinatatakutan ko. Ang lalaking ito na maingat na humahaplos sa likod ng anak namin, na may pag-aalala sa bawat galaw, na may luha sa gilid ng mga mata, hindi siya ang halimaw na sumira sa akin. O baka naman ang halimaw na iyon ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang taong nagsisisi, isang taong gustong bumawi. Hindi ko na malayang nakatayo na pala ako sa likuran niya. Naramdaman niya siguro ang presensya ko dahil dahan-dahan siyang lumingon, gulat na gulat. Agad niyang ibinaling ang tingin sa sahig, parang nahihiya. Melissa. Gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Hindi ako umimik. Lumapit ako, kinuha si Lilibeth mula sa mga braso niya. Agad itong tumahan sa mga bisig ko. Matulog ka na. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ko, ang boses ko ay kalmado, pero may distansya pa rin. Hindi siya umalis agad. Nanatili siyang nakatayo doon, nakatingin sa amin ni Lilibeth. Kaya mo ba? Baka kailangan mo ng tulong, T. Kaya ko. Tipid kong sagot. Tumango siya, tapos dahan-dahang lumabas ng nursery. Pero bago siya tuluyang makalabas, huminto siya sa may pintuan. Melissa D. Napatingin ako sa kanya. Thank you. Hindi ko alam kung para saan ang i-thank you na iyon. Para sa pagpayag kong makita niya ang mga anak namin? O para sa hindi ko pagsigaw o pagpapalaya sa kanya? Hindi ko alam. Hindi na rin ako nagtanong. Isang madaling araw, nagising akong masama ang pakiramdam ng isa sa kambal na lalaki, si Miguel. Mainit siya at hindi mapakali. Nataranta ako. Ginising ko si Mama, pero kahit siya ay hindi alam ang gagawin. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Si Zian! Anong nangyari? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa mukha. Si Miguel ang init niya. Hindi ko alam ang gagawin. Nanginginig na ang boses ko sa takot. Walang sabi-sabing kinuha ni Zian si Miguel mula sa mga braso ko. Kinapa niya ang noo nito tapos ang lid. Mataas ang lagnat niya. Dalhin natin siya sa ospital. Mabilis kaming kumilos. Siya ang nagmaneho. Sa buong biyahe, hawak niya ang kamay ni Miguel na nasa car seat sa tabi niya, habang ako naman ay nasa backseat kasama ang dalawa pang sanggol na nagising na rin, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko sa sobrang kaba. Si Mama at Rovic ay sumunod sa kabilang sasakyan. Sa ospital, si Zian ang kumausap sa mga doktor at nurse. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng papeles. Hindi siya umalis sa tabi ni Miguel kahit sandali habang ginagamot ito sa emergency room. Pinagmamasdan ko siya mula sa di kalayuan. Ang pag-aalala sa mukha niya, ang panginginig ng mga kamay niya habang hawak ang maliit na kamay ng anak namin totoo. Hindi pagkukunwari. Nang sabihin ng doktor na kailangang ma-confine si Miguel ng ilang araw para maobserbahan, si Zian ang unang nag-volunteer na magbantay. Ako na dito, Melissa. Umuwi na kayo nila Mama. Kailangan ka rin ng dalawa pa nating anak. Ako na ang bahala kay Miguel. Sabi niya, ang mga mata ay pagod pero determinado. Nag-aalangan ako. Kaya ko bang iwan ang anak ko? Pero alam kong tama siya.
Kailangan din ako ng dalawa pa. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong pwede akong magtiwala sa kanya. Kahit konti lang. Kahit para lang sa gabing iyon. Umuwi kami pero hindi ako mapakali. Bawat oras, tumatawag ako sa cellphone niya para kumustahin si Miguel. At bawat tawag ko, sinasagot niya ng mahinahon, ibinabalita ang bawat detalye. Kinabukasan, pagbalik ko sa ospital, nadatnan ko si Zian na nakaupo sa tabi ng kama ni Miguel, hawak ang kamay nito. Mukhang hindi siya natulog buong gabi. Nang makita niya ako, umiti siya ng bahagya. Okay na siya. Bumaba na ang lagnat niya. Sabi ng doktor, baka bukas makalabas na rin kami. Napahinga ako ng maluwag. Lumapit ako sa kama, hinaplos ang noo ni Miguel. Tulog ito ng mahimbing. Salamat, Zian. Mahina kong sabi. Tumingin siya sa akin. Para sa anak natin, Melissa. Gagawin ko ang lahat. Sa mga sumunod na araw, habang nagpapagaling si Miguel, mas madalas kaming magkasama ni Zian sa ospital. Nag-uusap kami, pero tungkol lang sa mga bata. Walang personalan. Walang ungkatan ng nakaraan. Pero sa mga sandaling iyon, sa mga tahimik na pagbabantay namin, parang may unti-unting nabubuong hindi pagkakaibigan, pero siguro pag-unawa. Isang hapon, habang natutulog si Miguel at nagkakape kami sa labas ng kwarto, bigla siyang nagsalita. Alam kong hindi sapat ang sorry, Melissa. Alam kong kahit anong gawin ko, hindi na maibabalik ang dati. Pero sana balang araw, mapatawad mo ako. Hindi para sa akin. Kundi para sa'yo. Para makalaya ka na sa sakit. Napatingin ako sa kanya. Ang sinseridad sa mga mata niya ay hindi ko maitatanggi. Hindi ko alam, Zian. Yun lang ang naisagot ko. Tumango siya. Naiintindihan ko. Nang makalabas si Miguel sa ospital, mas naging maayos ang pakikitungo namin ni Zian sa isa't isa. May mga pagkakataon pa ring awkward, may mga sandaling bumabalik ang alaala ng sakit. Pero mas madalas na ngayon ang mga sandaling nagtutulungan kami sa pag-aalaga sa mga bata, nagtatawanan sa mga kalokohan nila, nag-aalala kapag may isa sa kanilang nagkakasakit. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang tatlo, pumasok si Zian sa nursery. Tahimik lang siyang tumayo sa gilid, pinagmamasdan kami. Nang makatulog na ang mga bata, lumapit siya. Melissa D. Aysan. Bigla niya akong niyakap. Mahigpit. Pero hindi tulad ng dati na nakakatakot. Ang yakap na ito ay puno ng pasasalamat. Pagsisisi. Lungkot? Hindi ko alam. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nagpumiglas. Hinayaan ko lang siya. Naramdaman ko ang pagtulo ng mga luha niya sa balikat ko. Hindi siya nagsasalita. Umiiyak lang siya ng tahimik. At ako nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa puso ko. Isang kirot na hindi na lang puro sakit. May halong awa. Pagkaunawa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ang alam ko lang, sa mga luhang iyon ni Zian, parang may nababasag na pader sa pagitan namin. Isang pader na matagal nang nakaharang. At sa pagbagsak ng pader na iyon, parang may sumisilip na manipis na sinag ng pag-asa. Isang pag-asang baka sakali lang mayroon pang pagkakataong maghilom ang mga sugat. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso. Hindi ito parang switch na i-on mo lang at okay na ang lahat. May mga araw na madali, may mga araw na bumabalik ang multo ng nakaraan. Pero sa bawat araw na lumilipas, kasama ang tatlong anghel na biyaya sa akin, natututunan kong harapin ang bukas ng may bagong pag-asa, at isang pusong unti-unting natututong magmahal muli, sa paraang hindi ko inaasahan. Lumipas ang ilang buwan. Ang mga bata ay lumalaki ng malulusog at masasaya. Sila ang naging sentro ng buhay naming lahat. Sa bawat ngiti nila, sa bawat halakhak, parang nabubura ang bakas ng sakit at pait. Nagpatuloy kami ni Zian sa therapy, parehong individual at bilang magulang. Maraming natutunan. Maraming nailabas na sama ng loob. Maraming luhang pumatak. Pero sa bawat session, parang may nabubuong pundasyon para sa isang bagong simula. Natutunan kong ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Para makalaya ako sa bigat na matagal ko nang dinadala. Si Zian, nakita ko ang tunay na pagbabago sa kanya. Ang dating mapangkontrol na lalaki ay naging isang mapagkalingang ama.
Ang dating tahimik at mailap ay naging mas bukas sa kanyang nararamdaman, lalo na pagdating sa mga bata. Nakikita ko ang effort niya, ang pasensya niya, ang walang sawang paghingi ng tawad hindi lang sa salita, kundi pati na rin sa gawa. Hindi na ako natatakot sa kanya. Ang dating kaba sa dibdib ko tuwing papalapit siya ay napalitan na ng isang pamilyar na pakiramdam, isang pakiramdam na malapit sa kapanatagan. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, nag-uusap kami ni Zian sa balcony, katulad noon, pero ibang-iba na ang pakiramdam. Melissa, sabi niya, hawak ang kamay ko. Alam kong hinding-hindi ko na mabubura ang sakit na naidulot ko sa'yo. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Noon, ngayon, at sana-sana sa mga darating pang panahon. Tumingin ako sa mga mata niya. Wala na ang dilim. Wala na ang obsession. Ang nakikita ko na lang ay sinseridad at isang pagmamahal na dalisay. I chose to stay, Zian, sagot ko, pinipigilan ang pangingilid ng luha. Not because of what happened, not because felt obligated. I chose to stay because saw what you became. I saw the man who genuinely loves his children, the man who is willing to do anything to make up for his mistakes. And I think I'm learning to love that man. Isang maliit at simpleng kasal ang naganap pagkalipas ng ilang buwan. Walang ingranding selebrasyon. Kami lang, ang pamilya namin at ilang malalapit na kaibigan. Ang tatlong anak namin, suot ang maliliit nilang bestida at tuksedo, ang aming mga flower girl at ring bearer. Habang naglalakad sila sa aisle, pasuray-suray pa, hindi ko mapigilang mapangiti. Sila ang simbolo ng aming bagong simula. Sa harap ng altar, habang sinasabi namin ang aming mga panata, nakatingin lang ako kay Zian. Ang lalaking minsan kong kinatakutan, ang lalaking minsan kong kinamuhian, ay siya na ngayong kaharap ko, nangangakong mamahalin at aalagaan ako habang buhay. Thank you for choosing me, Melissa, bulong niya habang isinusuot ang singsing sa daliri ko. Ang mga mata niya ay nangingilid sa luha. Kahit hindi ako karapat-dapat. Thank you for giving me second chance. For giving us second chance. We both deserve a second chance, Zian, sagot ko, hinawakan ang pisngi niya. And we'll make this work. Together. Pagkatapos ng seremonya, habang nagkakasiyahan ang lahat, lumapit sa akin ang mga anak namin. Niyakap nila ako ng mahigpit. Si Miguel, si Gabriel, at si Lilibeth. Ang aking tatlong milagro. Mommy, we love you, sabi ni Lilibeth, ang pinakabibbo sa tatlo. We love you too, Daddy, dagdag ni Miguel, nakatingin kay Zian na lumapit na rin sa amin. Niyakap kaming lahat ni Zian. Isang mahigpit na yakap ng isang pamilya. Isang pamilyang hindi inaasahan. Isang pamilyang nabuo mula sa sakit, pero pinagtibay ng pagpapatawad at pagmamahal. Kinagabihan, pagkatapos ng lahat, habang tahimik na kaming nakaupo sa sala, tinitignan ang mga picture namin mula sa kasal, napangiti ako. Isang ngiting totoo. Isang ngiting mula sa puso. Ang larawan naming 5, ako, si Zian, at ang aming tatlong anak na nakangiti ng malapad, nakapalibot sa wedding cake. Hindi perpekto ang simula namin. Maraming sugat. Maraming luha. Pero sa paglipas ng panahon, natutunan naming ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong kwento. Ito ay tungkol sa pagbangon mula sa pagkakamali, sa pagpapatawad, sa pagtanggap, at sa patuloy na pagpili na mahalin ang isa't isa, sa kabila ng lahat. Ang pag-ibig sa likod ng takot ay natagpuan namin. At ito, sisiguraduhin naming, ay magiging isang pag-ibig na mananatili, isang pag-ibig na maghihilom, isang pag-ibig na magbibigay ng liwanag sa aming pamilyang hindi inaasahan. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Melissa at Zian, ang pag-ibig sa likod ng takot. Ang bawat minuto na inilaan ninyo upang basahin ang bawat kabanata, ang bawat emosyon na naramdaman ninyo kasabay ng mga tauhan, ay isang malaking karangalan para sa akin. Hindi mabubuo ang kwentong ito kung wala ang inyong interes at suporta. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat eksena, hindi ko maitatanggi ang bigat at lalim ng mga emosyong aking pinagdaanan. Ang pagsulat tungkol sa trauma, takot, at ang masalimuot na daan patungo sa paghilom at pagpapatawad ay isang hamon.
May mga pagkakataong napapahinto ako, napapaisip at dinadama ang sakit na dinadala ng mga karakter. Ngunit sa kabila nito, ang pagnanais na maipakita na kahit sa pinakamadilim na sitwasyon ay mayroong sinag ng pag-asa ang siyang nagtulak sa akin upang tapusin ang kwentong ito. Ang pag-ibig sa likod ng takot ay higit pa sa isang simpleng kwento ng pag-ibig. Nais kong iparating sa pamamagitan nito ang ilang mahahalagang mensahe. Ang kahalagahan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad ay hindi madali, lalo na kung malalim ang sugat. Ngunit ito ay isang regalo na ibinibigay natin hindi lang sa taong nakasakit sa atin, kundi higit sa lahat, sa ating sarili. Ito ang susi upang makalaya tayo sa bigat ng nakaraan at makapagsimulang muli. Ang lakas ng pagbabago, lahat tayo ay may kakayahang magbago. Kahit na nagkamali tayo ng malaki, hindi pa huli ang lahat upang itama ang ating mga pagkakamali at maging mas mabuting tao. Ang tunay na pagsisisi ay makikita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang pag-ibig ay mapagbigay ng pangalawang pagkakataon. Minsan, ang pag-ibig ay nangangailangan ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon upang ayusin ang nasira, upang muling buuin ang tiwala, at upang magmahal sa ibang paraan. Isang paraang mas matatag at mas may pangunawa. Ang pamilya ay hindi laging perpekto, walang perpektong pamilya. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan, pagtutulungan, at ang kakayahang harapin ang mga pagsubok ng magkakasama. Minsan, ang pamilyang hindi mo inaasahan ang siyang magbibigay sa iyo ng tunay na kaligayahan. May liwanag pagkatapos ng dilim, kahit gaano pa kahirap ang pinagdadaanan natin, laging may pag-asa. Huwag tayong bibitaw. Ang mga pagsubok ay nagpapatatag sa atin at nagtuturo ng mahahalagang aral sa buhay. Ang kwento ni Melissa at Jan ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga what-ifs at mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa huli, tayo pa rin ang pipili kung paano natin haharapin ang mga ito. Ngayon, nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at kakilala. At higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong mga saloobin at nararamdaman. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo? Sinong karakter ang inyong kinapitan? Anong eksena ang tumatak sa inyong isipan? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama sina Melissa at Jan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong may akda.